Kung katulad ka ng karamihan, malamang napangiti ka nang marinig mong gustong bilhin ng Estados Unidos ang Greenland. Parang kabaliwan, parang kapritsyo ng isang mayamang tao, parang balitang pang-headline lang. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. At habang nagtatawanan ang mundo, may nadidetect ang mga military satellite sa yelo na naglagay sa Pentagon sa DEFCON 3. Hindi natin pinag-uusapan ang pagbili ng isla para magtayo ng hotel, kundi ang iba. Ilang araw pa lang ang nakalipas, may lumapag na military na eroplano sa Nuuk na may dalang elite na puwersa mula Europa na siyang nagtaas ng antas ng alarma. Tinitiyak ko na sa video na ito, malinaw ninyong mauunawaan ang buong drama ng Groenlandia, detalye, datos at konteksto. Ang dating ng 39 na sundalo ay palatandaan lang ng mas malalim na problema. Nakaharap tayo sa isang simpleng alitang diplomatiko. Ang Groenlandia ang susi kung paano binabago ang bagong mapa ng kapangyarihan sa mundo. At ilang araw lang ang nakalipas, isang C-130 at 30 J transport plane ng Danish Air Force ang nagbaba ng tinatawag ng Europa na puwersa ng pananakot. Bumaba ang 15 sundalo mula elite unit ng Mountain Infantry ng French Army. Bumaba rin ang 13 reconnaissance specialist mula Alemanya, 3 Suweko at 2 mula Finlandia. Kabuuan, 39 na kalalakihan ang bumubuo sa multinasyonal na puwersa. Tama ba ang narinig mo? 39 na sundalong Europeo ang ipinadala sa isang 2 araw na misyon na tinawag na Operation Arctic Endurance. Para, inuulit ko ang sinabi ng European Union, ipakita ang determinasyon ng Europa. 39 na lalaki para pigilan ang pinakamalakas na superpower militar sa makabagong kasaysayan. Bueno, kung akala mong biro lang, hindi lang iyon. Ngayon, papasok na tayo sa huling bahagi ng unang buwan ng 2026 ngunit hindi ito ehersisyong militar. Ito ay palatandaan na ang international na sistema gaya ng pagkakakilala natin dito mula pa noong 1945 ay nababasag na. Kung hindi pa man tuluyang nabasag at tunay na nagbabago na. Habang nakikinig ka, hindi lang inulit ni Pangulong Donald Trump ang hangaring bilhin ang Greenland, kundi umaksyon na siya sa pinansyal at militar na paraan. Malinaw na sinabi ni Scott Bassett ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos. Sa Davos, ilang oras lang ang nakalipas na mahalaga ang Greenland para sa Golden Dawn na anti-missile shield ng Estados Unidos. Siya nga pala tungkol sa pagpupulong sa Davos. Kagabi, kinailangang bumalik ng Air Force One dahil sa aberya sa kuryente. Isipin mo, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, 11:00 ng gabi sa madilim na runway, nagmamadaling lumipat ng eroplano sa gitna ng mga kahon ng sandwich at nagkalat na bagahe. Pangalawang beses na itong nangyari sa loob ng ilang buwan, kahit ang pinakaligtas na makina sa mundo ay nagkakaroon ng short circuit. Bakit mo naisip na kaya ng pandaigdigang diplomasya ang kasalukuyang presyur? Tungkol dito sa usapin ng Greenland, tama yung sinabi ni Bassett tungkol sa kahalagahan ng Greenland para sa proyekto ng Golden Dawn, may malalim na dahilan iyon. At ito ang problema. Sinasabi ng Europa na hindi, sinasabi ng Denmark na hindi, at ang punong ministro ng Greenland, Jens Frederik, ay nagsasabing hindi sila magpapadala sa presyur. Nagsara kahapon ang Wall Street na bagsak matapos bantaan ni Trump ng mataas na taripa kung walang negosasyon. Ang ginto at pilak ngayon ay nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Totoo ang takot, hindi ito katang-isip, mga namumuno. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, bakit nangyayari ito? Bakit ang isang isla ng yelo na may halos 56,000 na naninirahan ay sulit ang panganib na masira ang NATO? Bakit tinatrato ng Estados Unidos ang mga kaalyadong Europeo na parang hindi nagbabayad na nangungupahan? Higit pa ang sagot kaysa sa formal na balita ng CN. Ang sagot ay nasa ilalim ng yelo, sa rare earth na elemento ng iyong cellphone o telebisyon. Saan mo ako pinapanood? Sa base sa kalawakan na Pitofig, siya lang ang humaharang sa hypersonic na misil ng Russia o China na posibleng tumama sa New York. Kaya itabi muna natin ang histerya at tingnan natin ang mga mapa, ang mga military budget at ang heolohiya.
Kapag naintindihan mo ang nakataya, mapapansin mong ang pagbili ng Greenland ay hindi kabaliwan o kapritso. Ito marahil ang pinakamalamig at kalkuladong galaw sa estratehiyang geopolitikal at militar ng makabagong panahon. Di nakapagtataka, inaagawan ito ng lahat ng bansa. Ang Groenlandia ay hindi tunay na bansa. Isa itong geolohikal na aircraft carrier sa estratehikong bahagi ng hilagang hemispero. Tingnan ninyo ito sa mapa. Maging ito man ay mapa ng mga naniniwala sa patag na mundo o ng karaniwang bilog na mundo, kung anuman ang gusto ninyo. May mapagpipilian para sa lahat, alinman sa dalawa. Ilagay mo ang sarili mo sa tinatawag nating hilagang polo. Kung ikaw ay nasa Rusya at gusto mong magpakawala ng nuclear missile papunta sa Estados Unidos. Pinakamaikling ruta mula China papuntang Europa ay dumadaan sa ibabaw ng Arctic. Hindi dumadaan sa Suez Canal o Dagat Malacca. Ang pinakamabilis na ruta, ngayon na natutunaw na ang yelo, ay dumadaan mismo sa Arctic, malapit sa malamig at hindi paraisong mga baybayin ng Greenland. Kung sino ang may kontrol sa Greenland, siya ang may hawak ng pintuan ng pagpasok at paglabas ng makabagong mundo. Hanggang ngayon, may maginhawang kasunduan ang Estados Unidos. Inilalagay ng Denmark ang bandila at inilalagay ng Estados Unidos ang mga armas. Sa base ng espasyo na Pitufik, dating Thule, ito ang pinakahilagang pasilidad militar ng Estados Unidos. Doon nag-ooperate ang ika-12 Eskwadron ng Alerta Espasyal. Mayroon itong solid-state phased array radar na basically ay ang matang nakakakita ng lahat. Sa hilagang hemisphere, unang makikita ng Pitufik ang missile na galing Siberia. Pero iyon ay kalahati lang ng kwento. Isa sa mga dahilan, dahil sa totoo lang, marami kung bakit porsigido si Trump handang sirain ang negosasyon. Hindi dahil sa kung ano na ang nandoon, kundi dahil sa kung ano ang balak niyang ilagay. Ang dokumento ng budget ng hukbong panghimpapawid para sa fiscal year 2026 ng hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos, nakakapasa lang ay may kasamang malaking pondo para sa isang tinatawag na Golden Dome o ginintuang kubo. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa hiling na 26.3 bilyon para lang sa Space Force. Layunin ng proyektong ito na buhayin ang konsepto ng Iron Dome. Ang Iron Dome ng Israel na dating nagpoprotekta sa kalangitan ng Israel ay ngayon magpoprotekta na rin sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Bumisita si General Stephen Withing, commander ng United States Space Command, sa Pitufik Base noong nakaraang buwan. Hindi ito pagbisita ng pakikipagkaibigan, kundi inspeksyon ng ari-arian. Hindi nakikita ng administrasyon ni Trump ang Greenland bilang isla ng Denmark, kundi bilang platapormang kailangan para sa susunod na henerasyon ng laser interceptor at directed energy weapons. Ang Iron Dome ng Amerika at lohika ng mga Amerikano na binanggit ni Trump sa executive order ay simple at brutal. Kung gagastos tayo ng $1 trillion para sa pananggang magpoprotekta sa kanluran, hindi ito pwedeng itayo sa lupang inuupahan lang. Kung ang parlamento sa Copenhagen o Nuuk ay kayang magpasya na isara agad ang gripo, makikita mo kung gaano kahina ang sitwasyon. Sinabi kahapon sa Facebook ng punong ministro ng Greenland, Nielsen, na hindi sila magpapadala sa pressure. Marangal ang pahayag pero walang budget para sa depensa ang Greenland at umaasa ang ekonomiya nila sa subsidya mula sa Denmark at Dinamarca sa buong paggalang at nararapat na paraan. Siyempre, may hukbo sila para sa kapayapaan, hindi para depensahan ang 2 milyong kilometro kwadrado na teritoryo. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Narito ang pangalawang mahalagang punto. Ang seguridad ay kalasag, ang ekonomiya ay espada. Narinig mo na ba ang tungkol sa rare earth?
Ito ang 17 kemikal na elemento na mahirap bigkasin pero mahalaga sa paggawa. Mula sa baterya ng dekuryenteng sasakyan na ginagamit mo hanggang sa guidance system ng Tomahawk missile. Ngayon, kontrolado ng China ang halos 70% ng pagpoproseso ng mga mineral na ito. Kung si Xi Jinping, ang presidente ng China, ay magising bukas na masama ang timpla, may topak gaya ng sinasabi natin, at magdesisyong isara ang gripo, babagsak ang industriya ng high technology ng kanluran sa loob lang ng ilang linggo. Ngayon, alam mo ba kung sino ang may isa sa pinakamalalaking reserba ng rare earth sa mundo na hindi pa napapakinabangan? Tama, Greenland. At dito sinasabi ng marami na ito talaga ang pinakapunto ng usapan. Ang mga lugar tulad ng Kanabikelt sa timog ng isla ay puno ng neodymium, praseodymium, dysprosium at terbium. Hindi ako tumutukoy sa mga Diyos ng Gresya, kundi sa mga mineral na ito. Mahirap bang bigkasin ang mga rare earth na ito? Ayon sa Atlantic Council at Commonwealth of Independent States, kayang sirain ng Greenland mag-isa ang monopolyo ng China. Pero narito ang bitag. At pakinggan ninyong mabuti dahil ito ang talagang nagpapagalit sa Washington. Sa nakaraang dekada, habang natutulog ang Estados Unidos, bumibili ng mining licenses at nag-i-invest sa infrastruktura ang mga kumpanyang Chino sa Greenland. Ang inisyatiba ng kilalang Polar Silk Road na itinutulak mula sa Beijing ay hindi lang isang teorya, talagang isinasagawa ito sa aktwal. Binalaan ito ng general ng NATO, si Alexander Grankiewicz, sa komperensya ng seguridad sa Sweden nitong linggo lang. Sinabi niya na ang magkasanib na aktibidad ng Russia at China sa Arctic ay nagdudulot ng banta. Ibig sabihin, hindi lang Estados Unidos, pati Europa ay ramdam at kita ang banta sa itaas ng kanilang mga ulo. Kaya, inaanyayahan ko kayong ilagay ang sarili nyo sa posisyon ng White House at ng namumuno rito. Sa isang iglap, pumapasok ang pinakamalaking karibal mong China sa iyong bakuran at sinusubukang bilhin ang mga yamang mahalaga sa iyong seguridad. Kahit kaalyado ang Denmark sa Europa, hindi nito kayang pigilan mag-isa ang mga pamumuhunan dahil sa komplikadong autonomiya ng Greenland. Ayon sa maraming analista, para kay Trump hindi ito ika-19 siglong imperialismo. Hostile corporate acquisition ito na kailangan para maiwasan ang pagkalugi ng pambansang seguridad. Sabi niya, tayo ang kukuha nito o China ang kukuha. Tapos na nag-e-enjoy na ang Moscow sa palabas. Nagpahayag ang embahada ng Rusya sa Belhika na minimilitarisa ng NATO ang Arctic at iginiit na Rusya lang ang makakapigil dito. Iyan ang klasikong taktika ng Rusya. Maghasik ng alitan habang abala sa away ang kanluran at samantalahin ang pagkakataon. Ngayon, isang mahalagang bagay. Ipinapakita ng mga estadistika ng channel na ito na 42% sa inyo na nanonood ngayon ay tapat na sumusubaybay sa mga analysis na ito at akala ninyo ay nakasubscribe na kayo sa channel. Pero sa totoo lang, hindi pa pala. Minsan, may ginagawa si YouTube o sadyang nakakaligtaan lang natin. Gawin mo na ang pabor sa sarili mo. Kung hinihiling ng buton na mag-subscribe ka, i-click mo na. Habang sinasabi ko ito, pwede mo na itong gawin agad, ilang segundo lang. Ngayon, dumako tayo sa reaksyon ng Europa. Dito natin dapat ihiwalay ang ingay ng politika sa tunay na kakayahang militar. Ang operasyong Arctic Resistance, tulad ng tawag nila sa 39 na sundalong nabanggit ko kanina. Ipinagmamalaki ng punong ministro ng Sweden, UL Sam F. Christensen, sa Equis ang pagpapadala ng sundalo. Sinabi ni Mette Frederiksen ng Denmark na seryoso ang ambisyon ng Amerika at kailangan nila itong pigilan. Pero aminin natin, ano gagawin nila? 15 sundalong Pranses at 13 Aleman sa Nuuk. Magpapaputok ba sila laban sa mga marino kung dumaong ang mga ito doon? Sa mga baybaying hindi paraiso ng Greenland? Hindi sila naroon para doon. Kung may nagbibigay ng ganitong interpretasyon, iba ang pananaw niya sa sitwasyon. Dapat intindihin ito bilang kilos na politikal, hindi militar. Sinasabi ba ng Europa na nandito pa rin kami, mahalaga pa rin kami,
Pero ano ang masakit na katotohanan? Ang katotohanang masakit marinig sa Paris at Berlin ay na ang Europa ay ipinasa ang kanilang seguridad sa Estados Unidos sa loob ng 75 taon. Ngayon, gusto ng may-ari ng bahay pag-usapan ulit ang kontrata sa upa ng atik, pero wala nang pambayad ang mga nangungupahan. Ang banta ni Trump ng mga taripa ay patunay nito. Bumagsak ang stock market kahapon. Hindi dahil sa takot sa digmaan sa Groenlandia, kundi dahil sa digmaang pangkalakalan. Kung magpataw ang Estados Unidos ng 20%, 50%, isipin mo na lang kung 100% na taripa sa mga produktong Europeo bilang parusa sa pagharang sa tinatawag niyang pambansang seguridad ng Amerika. Sa Arctic, pumapasok sa resesyon ang ekonomiyang Europeo. Susunod din ang Groenlandia. Recession din ba sa Europa? Iyan ang tanong na gustong ipatanong ni Trump sa bawat leader ng European Union. Dinadala tayo nito sa mga dikomportableng pero mahalagang paksa. Baka iniisip mo, Eri, si Trump lang naman yan, ganyan talaga siya? Taktika lang ba ito sa negosasyon para makuha niya ang mas magandang kasunduan? Hindi naman bibilhin ang buong isla. Hindi mo naman pwedeng bilhin ang isang bansa na may mga tao sa panahon natin ngayon, sa gitna ng taong 2026. Pero, hayaan mong basagin ko ang ilusyon na, yan, tingnan natin ang batas. Dahil ito talaga ang nagbibigay hugis sa lahat ng ito. Ipinakilala ni Kongresista Randy Fine ang tinatawag na Batas ng Aneksasyon at Kalagayan ng Estado ng Greenland. Ginawa niya ito noong Enero 13. Hindi lang ito komento sa Red X, kundi panukalang batas sa Kongreso. Suriin ang budget. Ang Pentagon ay nagsisimula ng maglipat ng pondo para sa infrastruktura na may saysay lang kung may ganap kang kontrol sa teritoryo. Sa kabilang banda, mayroon tayong kasaysayan na binili ng Estados Unidos ang Louisiana mula sa Pransya, binili ang Alaska mula sa Rusya, at binili ang Virgin Islands mula sa Dinamarca noong 1917. Ang pagbili ng teritoryo para tiyakin ang hangganan ay kasing Amerikano ng apple pie. Ang pagkakaiba ay ngayon, may mga taong nakatira doon na may sarili ng pambansang pagkakakilanlan. Siyempre, tinutukoy natin ang mga Inuit na may sariling pamahalaan, kaya nagkakaroon ng banggaan ng kultura. Para sa mga taga-Greenland, ito ay nakakainsulto. Ilang dekada silang lumaban para sa mas malaking autonomiya mula sa Denmark, hindi para maging ika-51 estado ng Estados Unidos. Pero dito, may halong sinismo at marami sa Greenland ang sawang-sawa na sa kakulangan ng ekonomikong oportunidad. Kung iisipin mo, darating ang Estados Unidos at mag-aalok ng blankong tseke, infrastruktura, trabaho, at per capita na kita gaya ng sa Alaska. Hanggang kailan kaya mananatili ang moral na pagkadismaya ng mga taga-Greenland? Napakasimple lang ng sagot, hindi lang nagsasalita ang pera, sumisigaw at naguutos ito. Suriin natin ang teknikal na dimensyong militar dahil mahalaga ang mga detalye rito. Natutunaw na ang yelo. Iniulat ng Pambansang Sentro ng Datos ng Yelo at Niyebe, Pambansang Sentro ng Datos ng Yelo at Niyebe, na naabot ng Arctic ang pinakamababang lawak ng yelo sa dagat noong 2025. Sa simpleng salita, nagbubukas na ang hilagang kanlurang daanan. Ibig sabihin nito, ang Arctic ay hindi na isang pader ng yelo na nagpoprotekta, isa na itong nadadaanan na karagatan. Katumbas ito ng isang bagong Mediterranean. Sa hilagang polo, ang Rusya ang may pinakamalaking icebreaker fleet sa mundo at mabilis namang bumubuo ng sarili ang China. Estados Unidos. Well, malayo ang agwat ng Estados Unidos sa kakayahan sa ibabaw ng Arctic. Ang tanging paraan para mabilis na mapaliit ang agwat na yan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mga barko na maaaring tumagal ng 10 taon, kundi sa pamamagitan ng pagkuha ng lupaing kumokontrol sa mga ruta, sa pagkontrol ng mga deep water ports. Sa Greenland, ang base ng Pituffik ay mahusay para sa kalawakan. Pero kailangan ng Estados Unidos ng naval port sa Timog Greenland para makontrol ang daloy ng mga submarinong Ruso papuntang Atlantiko. Iyan ang Duke Gap, Greenland, Iceland at United Kingdom. Kung mananatiling semi-independyente na teritoryo ang Greenland, na may magulong patakarang panlabas na pinamamahalaan ng Denmark,
At isang Denmark na nag-aatubili, magiging napaka-vulnerable ng gap na iyon. Kung magiging teritoryo ng Estados Unidos ang Greenland, magsasara ang gap na iyon na parang bakal. Ano ang mangyayari ngayon? Nagkakaroon ba tayo ngayon ng diplomatikong patintero? Ginagawang internasyonal ng Dinamarca ang sigalot, dinadala ang NATO at European Union para magtago sa likod nila. Doon pumapasok ang mga simbolikong tropa na gustong sabihin sa Washington, kapag ginalaw mo ang Greenland, buong Europa ang ginagalaw mo. Pero tumataya ang Estados Unidos na papel lang ang pagkakaisa ng Europa. Sabihin mo nga sa akin at sagutin mo ito. Sa totoo lang, sa palagay mo ba, isasakripisyo ng Italia o Hungaria ang kanilang ekonomiya para protektahan ang soberanya ng Dinamarca sa isang malamig na isla na di naman nila saklaw? Alam ni Trump na hindi ganoon ang mangyayari at doon siya tumataya. Malinaw ang estratehiya ng Amerika. Maximum presyon, taripa, banta sa seguridad at direktang alok sa mga politikong Greenlandic, nilalaktawan ang Copenhagen. Sabi nga, hatiin mo't magwawagi ka. Sa aktwal na lugar, tumataas ang tensyon araw-araw. Isang mangingisda mula Nuuk ang nagsabi sa media kahapon na nakakakita siya ng mga dayuhang sundalo at napapaisip kung magiging larangan ng digmaan ang kanilang tahanan. Kaya ramdam ang kawalang katiyakan mula karaniwang tao hanggang pinakamataas na may kapangyarihan. Bilang pagtatapos, mag-iiwan ako ng pagninilay. Madalas nating iniisip na ang mga hangganan ay mga permanenteng linya, sagrado at iginuhit sa mga mapa magpakailanman. Pero itinuturo sa atin ng kasaysayan na ang mga hangganan ay pabago-bago. Sumusunod sila kung saan naroon ang kapangyarihan. Ang nakikita natin sa Groenlandia ay hindi isang kakaibang bagay. Ito ay marahas na pag-aayos ng mga tectonic plate ng kasalukuyang heopolitika. Mukhang tapos na ang panahon na libre ang seguridad ng Europa at kaya nilang batikusin ang kanilang tagapagtanggol. Ang bagong kaayusan ay transaksyonal, matarik at malamig, kasing lamig ng hangin sa base ng pitufik. Ang tanong na dapat manatili sa mesa ay, sa isang mundo kung saan sinasalakay ng Rusya ang mga kalapit bansa at binibili ng China ang mga kontinente, kaya bang tiisin ng kanluran na iwan ang Arctic sa isang legal na limbo? Dahil sa heopolitika, walang vacuum ng kapangyarihan. Kung hindi matibay na iwagayway ng NUC ang bandila ng OTAN, ibang bandila ang iwawagayway. At tiyak, hindi ito hihingi ng permiso sa huling laban. Hindi ito nakadepende sa atin, gaya ng lagi kong sinasabi, tagapanood lang tayo. Malaya tayong magbigay ng sariling opinyon. Kahit opinyon ninyo, amin o ng lahat ng tao natin, ay hindi magtatakda kung ano ang mararating ng mga tunay na gumaganap sa larong ito. Kaya dapat tayong maging mapagmatsyag dahil nagsisimula pa lang ito. Ganito dumating ang 2026 kasama ang mga problema sa iba't ibang lugar. Huwag kalimutan ang nangyayari ngayon sa Iran. Araw-araw naming binabantayan dito sa channel ang pag-unlad ng krisis na ito. Nagdadala ang Estados Unidos ng mas maraming armas sa gitnang silangan. Napakakomplikado ng sitwasyon. Sa aking video bukas, ibibigay ko ang lahat ng detalye kung paano patuloy na gumagalaw ang buong sitwasyon diyan sa gitnang silangan. Tungkol sa napakaposibleng pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran. Kung ang pagsusuring ito ay nagbigay sa iyo ng magandang perspektiba kung ano talaga ang nangyayari sa Groenlandia, isaalang-alang mong sumali sa channel na ito. I-click lang ang subscribe button at i-activate ang kampanita. Malalaman mo agad kapag may bagong video ako, kaya huwag kalimutang mag-like. Kita-kits!